naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ilalabas na ngayong linggo ang arrest warrant sa contractor na si Sara Diskaya at iba pang opisyal ng DPWH na dawit sa ghost flood control projects sa Davao Occidental. Yan ang umaarangkadang balita ni Christian Bascones. Kabuuang 280. Inanunsyo mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na lalabas na ngayong linggo ang warrant of arrest laban sa contractor na si Sara Diskaya kaugnay ng Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Kinumpirma rin ng Pangulo na nagpadala ng sulat ang 8 sangkot mula sa Department of Public Works and Highways o DPWH Davao Occidental. Nagpahayag sila ng intensyon na sumuko sa National Bureau of Investigation o NBI habang naghihintay ng kanilang mga warrant of arrest. Hindi na inilanta ng Pangulo ang kanilang mga pangalan habang patuloy ang pagtugis sa mga natitirang nasasangkot. Inaasahan na rin nating lalabas ang warrant of arrest na ni Sara Diskaya itong linggong ito at hindi na rin magtatagal ang pag-aresto sa kanya. Nag-deploy na ang Philippine National Police ng mga intelligence at tracker teams upang hanapin si Diskaya at ang iba pang mga nasasangkot sa mga anomalya. Naglabas naman ang Court of Appeals ng panibagong freeze order na sumasaklaw sa daan-daang bank accounts, mga ari-arian at mga air assets na umano'y konektado sa mga katiwalian sa mga proyekto sa baha. Sakop ng freeze order ang Silver Wolves Construction Corporation at Skyyard Aviation Corporation. Gayon din ang mga personal accounts ni Benguet Congressman Eric Yap at ACT-CIS Representative Ed Vic Yap. Naglabas na ang Court of Appeals ng freeze order laban sa mga bank account, ari-arian at sasakyang panghimpapawid na may kaugnayan sa mga anomalyang flood control project na iniimbestigahan ngayon ng gobyerno. Binigyan diin ng Pangulo na hindi lamang corporate assets ang na-freeze, kundi mga personal na accounts ng mga individual na umano'y sangkot sa iskandalo. Ayon sa Pangulo, umabot sa mahigit 16 billion pesos ang transaksyon ng Silver Wolves mula 2022 hanggang 2025 na may kaugnayan sa mga flood control projects ng DPWH. Kailangan natin ang mga freeze order na ito para hindi maibenta ang mga ari-arian at para maibalik natin sa ating mga kababayan ang bawat pisong pinaghihinalaang ninakaw. Sa kabila nito, tinitiyak ng Pangulo na may babalik sa taong bayan ang mga nilustay at ninakaw na pera ng bayan at pabibilisin ang pagpapanagot sa mga nasasangkot. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.